Dear Max FM with DJ Chinny. Dear Max FM, tawagin niyo na lang po ako sa last name kong Lynn, Tagatuyan, Malapatan, Sarangani Province. Chin, pasensya na kung mahihirapan ka sa pagbabasa ng sulat ko dahil hindi man lang ako nakatapos ng elementary. Kasi kapag ang mama mo wala sa tabi mo, napakahirap. 7 kaming magkakapatid. 5 babae, 2 lalaki. At ika-4 po ako. Maaga kasi kaming iniwan ni mama. Dahil sa sakit ni mama at hindi siya nadala agad sa hospital. Namatay si mama nung isinugod na sa hospital matapos ang 5 araw. Wala na. Patay na siya. At maliliit pa noon ang mga kapatid ko. Ako naman noon ay 12 years old pa lamang. Lumipas pa ang mga ilang buwan, araw ng pag-e-enroll sa eskwelahan. Gustong-gusto kong mag-aral. Sinabi ko kay Papa na, Pa, enroll mo naman ako. Sinabi ni Papa na, sige, enroll kita ngayong araw. Sabi ko, sama ako sa'yo. Sabi ni Papa, sige, sama ka. At masaya naman ako, Chin. Kasi gusto ko talagang mag-aral. Kahit na malayo kami sa eskwelahan, naglalakad kami ni Papa para makarating lang ng eskwelahan nun. Nung malapit na kami, huminto si Papa. Ang sabi niya, hindi na kita i-enroll. Kasi wala naman tayong pera. Umiyak ako. Pero sabi ko, Pa, gusto ko talaga mag-aral eh. Pero hindi ako pinakinggan ni Papa. Bumalik kami sa daan pa uwi sa bahay. Umiiyak akong sinasabi kay Papa na, siguro kung buhay si Mama, makakapag-aral ako ngayon. Napakasakit talaga dahil sinabi ni Papa sa akin, wala daw siyang pakialam. Kung wala kayong mga grado, yun ang sabi niya. Umiyak talaga ako nun. Wala akong ibang inisip kundi sana hindi nawala si Mama. At sinabi ko sa sarili ko na balang araw, hindi na kita ituturing bilang papa ko. Lumipas pa ang mga buwan. 13 na ako at nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Tinanggap naman ako ng amo ko at gusto ng amo ko mag-aral ako. Kaso, ayaw ko naman kasi nahihiya na ako. At lumipas pa ang ilang mga taon. Parang wala na akong pakialam kay Papa. Palagi na lang nasa isip ko na sana'y nakapag-aral ako. Sinisisi ko palagi si Papa nun. Hindi ko naman kayang hindi rin makita si Papa. Mahal ko naman siya eh. Papa ko pa rin siya. At lumipas pa ang maraming taon. May asawa na ako, Chin. May anak na ako. At ang akala ko ay nakalimutan ko na si Mama. Pero mas lalo ko siyang naalala. Si Papa naman, palagi din siyang humihingi ng pera sa akin. Binibigyan ko din naman siya pag meron ako. Hindi naman kasi ako madamot na anak. Kahit hindi niya ako pinag-aral, ayoko pa rin magtanim ng galit kay Papa. Kasi ama ko pa rin siya. At mahal ko siya. At lalong-lalo na din si Mama. Hanggang dito na lamang, Chini. Maraming salamat talaga sa'yo sa pagbabasa ng liham ko. At sorry, medyo napahaba. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Lynn.